Kaya may mga pangyayaring hindi naaayon sa ating kagustuhan. Pero after nun, at after na ma-overcome natin yon, masasabi nating kaya pala. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka, dahil sinabi ko na kailangan ninyong isilang mula sa itaas. Umiihip ang hangin saan man ito ibig, at naririnig mo ang ihip nito, subalit hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan papunta. Gayon nga ang bawat isinilang sa Espiritu." Paano po pwede ang mga ito? Nicodemo, guro ng Israel ka pa naman at hindi mo alam? Talagang sinasabi ko sa iyo, alam namin ang aming sinasabi at pinatototohanan namin ang aming nakita, at hindi pa ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Hindi kayo naniniwala kung mga bagay sa lupa ang sinasabi ko sa inyo, kaya paano kayo maniniwala kung mga bagay sa langit ang sasabihin ko sa inyo? Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. Kagaya ng pagtataas ni Moses sa ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa Kanya. Magandang araw mga kapatid, isang mapagpalang araw nawa sa ating lahat. Mahirap tanggapin ang isang bagay na hindi umaayon sa ating kagustuhan. Ito ay personal na naranasan ni Nicodemo nung kaharap niya ang ating Panginoong Hesukristo. Bilang isang hukom ng mga Hudyo, nasanay sila na sila yung nasusunod, ang kanilang batas ang nasusunod. Pero dahil ito si Nicodemo ay isang tao na naniniwala sa Diyos, sinisikap niyang buksan ang kanyang isipan at puso sa mga possibilities na mga pagbabago sa kanyang buhay. Lumapit siya kay Jesus ng gabing iyon, patago, at kinausap niya si Jesus. Nagtanong siya, pinaliwanagan naman siya ni Jesus ng tungkol sa binyag. At ang pagkakasabi ng ating Panginoong Jesus ay malibang isilang ka muli. At yun ang hindi maunawaan ni Nicodemo. Paanong isisilang ang isang taong matanda na? Babalik ba ito sa sinapupunan ng kanyang ina? Sabi ng ating Panginoong Jesus, umiihip ang hangin kung saan-saan, hindi natin nalalaman. Hindi natin alam kung saan ito patungo, kung saan ito nanggaling. Ang nais ng Panginoon ay magtiwala tayo. Kasama ni Nicodemo, magtiwala si Nicodemo kung saan dadalhin ng banal na Espiritu. Maraming mga pagbabago, maraming mga hindi inaasahan. Minsan, yung ayaw nating mangyari, ito yung nangyayari. Hindi natin ito kakayanin dahil nakaplano ang buhay natin, may plano ang bawat isa sa atin na ganun dapat. Pero kapag dala ng ating pagkakamali, nagkakaroon tayo ng ibang direksyon. Pero kung ipinagtitiwala natin sa banal na Espiritu, kung ano man ang pagkakamaling ito, unti-unti itong magiging tama. At ang pagkakamaling ito, minsan, nagiging blessing na hindi natin nalalaman kung paano mangyayari. Ang mga problemang dumarating sa ating buhay ay hindi natin kaya ng tayo lang. Kaya marami ang bumibigay dahil iniisip nila at sinisikap nilang gawin ng kanila lang. Kasama natin ang banal na Espiritu, kasama natin ang Panginoong Hesukristo na dumadaan sa mga ganitong pasanin. Sabi nga ng Panginoon, pasanin mo yung iyong dalahin at hindi kita iiwan. Kaya nga dumarating itong mabibigat na pasanin na hindi talaga natin kaya. Para kapag na-overcome natin ito, magtataka tayo, nandun na yung question sa isip natin, paano ko nagawa yun? Paano ko na-overcome yun? At sa bandang huli, yun nga, marirealize natin na nagawa natin yon, gawa ng tulong ng banal na Espiritu, gawa ng tulong ng Panginoon na hindi tayo iniiwan.
Doon sa dakong huli naman ng ating banal na ebanghelyo, sinabi ng Panginoon na itataas ang anak ng tao at ang sino mang tumingin doon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pinagbabasihan dito ng ating Panginoon ay noong naglalakbay ang mga tao kasama si Moises, na sa tagal ng kanilang paglalakbay, na kaya naman ito tumagal ay dahil sa kanilang katigasan din ng ulo. Tumagal ang kanilang paglalakbay at marami na ang hindi sumasampalataya sa Diyos. Tumigas na ang kanilang mga ulo. At ang ginawa ng Diyos ay nagpadala ito ng mga ahas. Pinagtutuklaw sila sa disyerto, pinagtutuklaw, marami nangamatay. At nakiusap ngayon itong mga tao, natuto sila. Dito sa kanilang pagkakamali, natuto sila. Pumunta sila kay Moses, kinausap nila si Moises. At nakiusap si Moises, siya yung naging tagapamagitan sa Panginoon. Ay nutusan ng Panginoon Diyos si Moises na maglagay ka sa tikin ng ahas at itaas mo. Kung sino man ang matuklaw ng ahas at tumingala dito sa ahas na tanso, ay hindi mamamatay. So, ito yung sample ng ating Panginoon Kristo kay Nicodemo na ipinapahayag niya rin na itataas ang anak ng tao sa pamamagitan ng krus, na hindi rin masyadong nakukuha ni Nicodemo. Maraming mga bagay-bagay ang Panginoon na itinuturo sa atin na hindi natin makukuha agad-agad. Matapos mangyari ang mga sinasabi niya, saka lamang nakukuha ng isip ng tao na kaya pala, di ba? Kaya pala. Kaya may mga pangyayaring hindi naaayon sa ating kagustuhan. Pero after nun, at after na ma-overcome natin yon, masasabi natin, kaya pala. Yan. Life is beautiful. Alamin po natin kung ano ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Iyakapin po natin ng buong puso. Magtiwala tayo sa Kanya. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko, sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Di mapigil ang abdi at sakit ng damdamin. Paano na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantanging kabiguan ang laging nasa isipan, para bang nakaukit, hindi ito malutan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam kong isang tawag mo lang, habis ay mapapawing lubusan. Tanging ikaw lamang ang inaasahan. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko, sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Di mapigil ang hapdi at sakit ng damdamin. Paano na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantanging kabiguan ang laging nasa isipan, para bang nakaukit, hindi ito malutan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam ko, isang tawag mo lang, habis ay mapapawing lubusan. Tanging ikaw lamang ang
Di ko na ito makayanan.